That's the sound of your current hype level at the gas pump. But brace yourself for something fuel nominal, because Unleaded 88 is about to take the hype to a whole new level. Unleaded 88 is cheaper, cleaner, and greener than regular unleaded. Plus, it's homegrown, making Unleaded 88 the clear choice at the pump and totally worth the hype. So pump it up with Unleaded 88, brought to you by Iowa Corn. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Baker's, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Baker's worth it every time. Baker's, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save on O'Reilly Brake Parts Cleaner. Get 2 cans of O'Reilly Brake Parts Cleaner for just $8. Valid in-store only at O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. Previously on P1 Gang Adventures. Ang senyas, palapit na ang kotse ni na Brenda. Hiya! Paano napunta ang troso dyan? Malay ko. Ben, ano pang tinatanga-tanga mo dyan? Tulungan mo kong alisin to. Pulis kaya yun o bombero? Oh, ano pang iniintay mo, Pasko? Paano napunta dun? Mga ugok, mga gunggong. Napapaligiran ako ng mga ugok. Kabanata 20. Ang lihim ng talaba. Magsasalita pa sana si Eric nang patahimikan siya ni Brenda. Tumahimik ka, nag-iisip ako. Pinaligiran ng mga sasakyan ni na Tenyente at Hepe ang kotse ni na Brenda. Mabilis na bumaba ang mga sakay nito at pinalibutan ng kotse. Pumarada naman sa likod ng BMW ni Eric sina Mr. Rodrigo. Wala na silang kawala. Naglapitan na rin sina Joe, Kiko at Boging. Pero pinapunta ni na Mr. Rodrigo at Cabo Leon ang mga ito sa likuran nila. Mahirap na at baka may mangyaring hindi inaasahan. Huwag kayong magsasalita, bulong ni Brenda sa dalawang kasama. Bayaan nyo akong dumiskarte. Nag-ibang bigla ang mukha ni Brenda. Umamo ito at nagkunwaring nagulat pa sa mga nangyayari. Hepe Hener! Malugod na pagbati ni Brenda sa pulis. Bakit po? Nadiskari lang Hepe. Bukas na bukas ang mukha ng babae. Huwag ka nang magkunwari, Brenda. Brenda? Sinong Brenda? Patay mali at inosente pa ring tanong ng babae na lumingalinga pa. Parang hinahanap ang tinatawag na Brenda. Tumaas ang mga kilay ni Mr. Rodrigo. Mapapahiya si Rufa at Nanette sa pag-arte ng babaeng ito. Huwag mo na kaming gimikan, singit ni Teniente Toledo. Ilabas na ninyo ang ninakaw ninyong rare coins kay Amang Daste. Nagnakaw? Ulit ni Brenda. At bakit ko naman nanakawan ang sarili kong ama? Biglang naging mabangis ang mukha nito. Parang nainsulto. Siguraduhin lang ninyong may matibay kayong ebidensya sa binibintang nyo. Pananakot pa nito. Natigilan si Hepe Hener. Kung tutuusin ay wala pa nga silang ebidensya laban sa mga ito. Hindi pa nila natatanong si Monalet dahil hindi na sila nagkaroon ng panahon. Yon ang sabi ni Amang Daste, wika ni Mr. Rodrigo. Natawa pa si Brenda. Ulyanin na ang tatay ko. Matanda na yon, kaya mahina na ang ulo. Itinuro pa ni Brenda ang sintido niya. Sinungaling, sigaw ni Dayo. Kayo ni na Monalit ang dumukot sa akin para manakaw ang antigo ni tata. Ikaw ang sinungaling. Dinadamay mo ko dahil gusto nyong makuhang mag-ina ang mana ko mula kay Itay. Sigaw din ni Brenda. Bumaling ito sa Hepe. Sino ba ang paniniwalaan nyo? Ang musmos na yan o ako? Para luminaw ang gulong to ay bayaan mo kaming saliksikin ang mga sasakyan nyo, sabi ni Hepe. Kung wala kaming makitang antigong pera ay pansamantalang palalayain ko kayo. Totoo naman ang sinabi ni Hepe.
wala silang magagawa dahil wala silang pinangahawakang matibay na ebidensya. Pero sa malaking pagkagulat at pagkamangha ng lahat ay agad na pumayag si Brenda sa sinabi ni Hepe. Sariling kusang lumabas ito sa sasakyan. Lumabas din ang dalawang lalaki. Si Brenda pa ang nagmungkahing kapkapan muna sila para matiyak ng mga pulis na wala sa katawan nila ang mga nawawalang rare coins. Kinailangan pa ng mga pulis ang tulong ni Joe para siya ang kumapkap kay Brenda, pero wala silang nakita. Inabot ni Gino ang susi ng kotse kay Hepe at nagsimula na silang maghanap. Mitikulosong sinuyod ng mga pulis Maynila at batong bughaw ang sasakyan habang binabantayan ni na Mr. Rodrigo at Cabo sina Brenda na prenteng-prente at hindi man lang nababahala. Walang pinalusot ang mga iyon. Kahit ang kaliit-liit ang sulot ay kinilatis nila. Mahigit kalahating oras nang hinahalughog ng mga pulis ang loob ng sasakyan pero wala silang makitang coins. Ni kahit anong kahina-hinalang bagay o taguan ay wala silang natagpuan. Inilabas na nga nila ang mga silya ng kotse ay wala pa rin. Pati hood ng makina ay itinaas na rin pero bokya pa rin sila. Kahit pawisan na ang mga pulis ay nagpatuloy pa rin sila. Sunod na binuksan ng mga pulis ang trunk ng kotse. Natagpuan nila sa loob ang dalawang maleta. Isang bungkos ng saging na latundan, isang kaing ng dalang hita, at isang maliit na kaing ng sariwang-sariwang talaba. Basa pa ang mga iyon. Sa amin po ng mister ko ang mga maleta. Magalang pang sabi ni Brenda sa mga pulis. Ito po ang susi. Nakingiting inabot nito kay Hepe ang susi ng maleta bago mahinhing bumalik sa lilim ng mayabong na puno ng nara. At ang mga prutas at talaba naman ay pasalubong ko sa butihin kong ina. Bulalas ni Eric na nakangising nakakaloko. Bigla naman itong nawala ng pandilatan siya ni Brenda. Naiirita na si Gino sa nangyayari. Alam nilang dala ni na Brenda ang mga rare coins pero bakit hindi iyon makita? At bakit hindi man lang kinakabahan si na Brenda? Isa-isang inilabas ng mga pulis ang mga gamit sa maleta at kinapkap ang tagiliran nito. Wala. Itinaob ang kaing ng dalang hita. Wala rin. Isinunod ang kaing ng talaba. Lalong wala. Imposible namang sa saging itinago ang mga barya dahil wala namang butas ang mga balat nito. Lumapit sina Hepe at Teniente kay Mr. Rodrigo. Umiling-iling ang mga ito habang nagpupunas ng pawis sa mukha. Ayaw man nilang aminin pero mukhang wala talaga kina Brenda ang mga rare coins. Suko na ako, Mike, sabi ni Teniente. Wala talaga kaming makita. Kulang na lang ay ibaba na namin ang makina ng kotse. Wala rin doon ang mga barya, paniniguro ni Mr. Rodrigo. Mainit ang makina, hindi nila ilalagay ang mamahaling antigong pera doon dahil kapag nasira ang mga iyon ay bababa ang halaga. Kailangan natin ang mga perang yon, ulit ni Hepe Hener. Saradong-sarado ang kaso natin kapag makita natin ang mga yon. Nakahinga ng maluwag at napangiti ng totoo si Brenda nang makita ang pag-uusap ni na Hepe, Teniente at Mr. Rodrigo. Mukhang talunan na ang mga ito. 6 na oras na lang ang palugit na kailangan nila dahil palipad na sila papuntang Taiwan mamayang gabi. Naroon ang buyer nila ng rare coins. Magpipiyansa lang sila dahil wala namang ebidensyang nakuha ang mga ito. Tapos ay diretso na sila sa airport. At ang kaso ng pandurukot kay Dayo ay kay Monalit nila ipapasa. Maghabol na si Hepe sa Tambol Mayor. Si Boging naman ay masama na ang tingin. Masama na ang tingin nito sa mga saging, dalang hita at talaba na ibinaba at nakalatag pa rin sa kalye. Wala pa nga naman siyang almusal bukod sa kaping ininom niya sa presinto kanina. Kinalabit ni Boging si Kiko. Ang tamis siguro ng dalang hita, no? At ang mga saging, ang gaganda ng kutis, ang sarap kurutin. Sabi nito na naglalaway-laway na. Medyo naiinis si Kiko dahil mukhang matatalo na nga sila ni Brenda pagkain pa ang iniisip ni Boging. At ang mga talaba, sariwang-sariwa. Ang tataba siguro ng mga laman, no? Patuloy nito. Parang natulala si Kiko. Rumaragasa ang isipan nito. Nakatingin din siya sa mga prutas at talaba. May mali dito, sabi niya sa sarili na hindi naman malaman kung ano. Ano ang mali dito? Ulit niya sa sarili. Lumapit si Kiko sa mga prutas at mga talaba.
Yumuko ito. Pero sa tabi ng mga mata niya ay nakita niya ang reaksyon ni Eric. Lumapit ito kay Brenda at may ibinulong. Biglang sumama ang mukha ng babae. Narito lang sa harap ko ang sagot. Tumindi ang suspetsa ni Kiko sa nakita niyang kilos ni na Brenda. Pero saan dito? Ininspeksyon niya ang mga dalang hita. Mukhang pangkaraniwan lang naman. Pati ang mga saging ay gayon din. Ang mga sariwang talaba ang pinansin ni Kiko. Normal na talaba rin ng mga iyon at walang peke. Hinalukay ni Kiko ang mga talaba. May mga lumot at barnacles pa nga. Natigilan si Kiko. Napansin niya ang 2 talabang malinis ang kabibi. Nakiskis na ito at hindi tulad ng ibang talaba. Ang mga sariwang talaba ay may mga lumot at barnacles dapat dahil hindi ito nililinis sa playa at ang mga restaurant na lang ang nagkikiskis ng mga kabibi nito para hindi naman nakakadiring ihatag sa mesa. Boging, tawagin mo sina Hepe, dali. Sana tama ang hinala ko. Usal naman ni Kiko sa sarili. Sana. Humahango sina Hepe, Tenyente at Mr. Rodrigo. Pero bumagsak ang mukha ni Hepe nang hindi pa pala nakikita ang mga rare coins. Gino, pahiram ng Swiss knife mo, sabi ni Kiko na hawak na ang malinis na talaba. Mabilis na inabot naman ni Gino ang hinihingi ng kaibigan. Isiningit ni Kiko ang dulo ng patalim sa pagitan ng kabibi ng talaba at tinikwas niya iyon. Ang laki ng pasalamat ni Kiko nang may nahulog na maliit na plastic. 2 rare coins sa loob ng plastic ang nahulog mula sa talaba. Binalot muna ni na Brenda ang mga barya sa loob ng plastic bago ipasok sa loob ng talaba. At kaya malinis ang 2 talaba ay para magsilbing palatandaan na nasa loob ng mga ito ang rare coins. Ibinaling nila ang pansin kina Brenda. Parang tulala ang mga iyon. Pagkatapos ng lahat ng metikulosong pagpaplano at hirap sa panlilinlang ng mga tao ay nateklo sila dahil lang sa makukulit na bata. Mabilis na angil ang itinuon ni Brenda kay Kiko kasabay ng pagsugod niya pero pinaligiran na sila ng mga pulis. Ilang segundo pa at nakaposas na ang 3 salarin. Next episode on Piwan Gang Adventures. Itinuring nyo akong mabuting alila. Alila, hindi nyo alam dahil hindi naman kayo interesado sa buhay namin maliban sa pagtatanim namin ng maayos. Wala na nga ang anak kong si Lily. When you protect your corn and soy crops with Miravis Neem fungicide, you'll start seeing a lot more than just cleaner and greener fields. You'll get longer-lasting disease control, better plant health benefits, less plant stress, higher potential yield, and increased ROI potential. Ask your Syngenta retailer about Miravis Neo and start seeing more green in your fields, on your yield monitor, and in your wallet. Always read and follow label instructions. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Baker's, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Baker's worth it every time. Baker's, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.